Chan? Miss Min, Nasa si Mr. Shen? nasa silid-aralan si Mr. Chen. Nagwewelga ng mga manggagawa sa pabrika. Nandito ako para magdala ng ilang dokumento. Bakit sila nagwewelga? Dahil ang pamilya Jiang ay nagawang lahat ng ating mga pharmaceutico. Ah, Zan, ano nangyari? Min Jiangxi, kailan mo sinimulang pagplanuhang laban sa akin? Mula ba nung pumasok ka sa Yunshan Pavilion? O nung lumapit ka dito? Hindi ko naintindihan ang sinasabi mo. Kahapon, ikaw at ang kapatid mo ay parang pamilya sa akin. Ngayon, isinailalim mo ako sa bitag. Ang planong ito ninyo ay talaga napakatalino. Kung sawa ka na sa akin, kawalan mo na lang ako. Hindi mo kailangan akusahan ako ng walang base ng mga krimen. Hindi ba ito ang liham nyo kay Jiang Dong? Nakadetalye rito ang mga sahod ng mga pharmaceutico at ng pamilya Chen at ang mga lihim na formula. Ngayon, hindi lang mga pharmaceutico at formula ang nawala, kundi pati mga bihirang halamang gamot na naimbak sa pantalan ay nawasak. Ikaw na mapanilang na babae. Wala kang puso. Mabuti pagkikitungo mo sa akin. Hindi kita kailanman nululukuhin. May nagbabalak na idawit ako. Tama na! Sa bawat pagkakataon, may nagbibintang sa'yo. Sino naman ang isisisi mo ngayon? Si Dingbing o si Peng Jinyun? Mr. Chang! Hindi ko ginawa yon. Bakit ayaw akong paniwalaan? Impake nyo ngayon ang mga gamit ni Min Jiangxi at paalisin nyo siya sa bahay ko! Tito, ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Gusto mo bang sumama rin sa kanya? Jading, oras na para mag-aral. Miss Min, hindi ka pwedeng umalis! Miss Min! Miss Min! Magpapakasal siya sa babaeng yon. Bakit nandito ka na naman? Miss Feng, may dala akong magandang balita para sa'yo. Ang pagbagsak lang niya, ang magandang balita lang sa akin. Sabihin mo. Siya ay nasa isang napakalunos-lunos na kalagayan ngayon. Akala ko, isa lang siyang tusong pusa. Hindi pala. Nagpapapanggap lang siyang inosente. Anong sadya mo rito? Malubang kalagayan ng pamilya ninyo. Nag-alala lang ako sa'yo. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Zan, dinala na kita noon na mapagkakila siya. Kung nakinig ka sa akin, hindi ka sanang mantong dito ngayon. Ano pang silbi ng pagsabi niya ngayon? Nawala na sa akin ang lahat, hindi na ako makakabangon ulit. Susuko ka na ba? Ano pa bang magagawa ko? Gusto ng ama ko na ilipat ako palayo sa Shenzhen. Kailangan kong ipasa ang negosyong pinaghirapan ko sa akin nakakatandang kapatid. Zan, nandito ako. Tutulungan kita magsimulang muli. Malubhan ang naging sugat na ibinigay ko sa'yo noon. Malaking kabutihan na nga na hindi mo pinapalala ang sitwasyon ko. Hindi ako nagsasamantala ng kababaihan. Umalis ka na. Sa Shenzhen. Walang problemang hindi kayo nutasin ng ama ko. Ang lalaking mahalaga sa akin ay nahihirapan. Hindi niya yung pababayaan. Bukod pa roon, magkakampi ang ating mga pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Ano ang kinakababahala mo? Ibinuhos ko na ang lahat sa butika. Hindi na ako makakabawi pa. Natatakot ka ba? Na magdusa ko kasama mo?
may sinanang pinta ng aming pamilya. Ibibigay ito bilang dote sa araw ng kasal ko. Gawin natin itong pera at ipagpapalit para sa mga gamot at mga doktor. Walang sinaunang pintang hindi kayang tumbasan ng halaga. Iyon ang aking dote. Kung nais mo itong makita, dadalhin ko ito bukas. Mukhang ang taong dapat nasa tabi mo ay ako lang. Mr. Chen, mag-ingat po kayo! Mr. Chen, maupo kayo! Paano siya nalasing ng ganito? Ako nang bahala rito. Pwede ka nang bumalik. Mr. Chen, uminom po kayo ng tubig. Mr. Chang, itapon mo ang kasuotang ito. Opo. Hindi mo man lang ako binati. Nasaan ang asal mo? Pinalayas mo si Miss Min. Wala nagturo sa akin ng asal. Maghintay ka lang ng kaunti. Nandito na ang mga detalye ng mga karapat-dapat na binata sa Shenzhen. Jingyun, anong hawak mo? Ito ang poster ng bagong pelikulang kinunan ko. Gusto kong ipakita ito kay Kenjan. Sige na. Ngayong bumagsak na si Chinzan, wala na siyang silbi sa akin. Kailangan kong humanap ng iba na tutulong kay Jingyo na mag-focus ulit. Zan, dala ko ng tanyag na pinta. Sabi ng papa ko, dandang taon ang tanda ng pintang ito, duman ito sa maraming proseso mula sa pagpili ng materyales hanggang sa pagkulay at tekstura. Maging ang mismong balumbon ay ginawa ng mga dalubhasang maestro. Sabi ko, kaya nutasin itong problema mo. Hindi ba tama ako? Mr. Chang. Ming Jiangshi? Ikaw na walang utang na loob. Paano ka nalakas doon na pumunta dito? Nandito ako para kunin ang aking sahod. Sumali ka na sa pamilyang Jiang. At nagmamalasakit ka pa rin sa sahod na ito? Pinalayas ka ba? Matapos kang pagsamantala ni Jiang Dong, katulad na nangyari kay Ding Bining? Kahit mababa ang sahod, karapat dapat pa rin yung sa akin. Ganito na makabagsang pamilya Shem na hindi nila ito kayang bayaran. Kailangan pa ba na isang tagalabas para magsalita dito? Nakapagsunod na kaming dalawa ni Zan. Simula ngayon, ako na magiging ginang ng pamilyang Shen. Nga pala, maaari mo akong tulungan kung saan ilalagay ang dote para maipakita.
Kakaalis ko lang. At nagmamadali kang ialaw ang sarili mo? Talagang sabi ka. Magalang kitang inibitahang tignan ng pintang ito. Napakahalaga pa naman ito. Ang taong kayang ipagkanulo ang amo niya para sa muting pakinabang ay hindi makakita ng ganito sa buong buhay niya. Gusto kong makita kung gaano kadakilang pamilya Feng para hangan ang pinakamata sa Shensheng. Ang bihira at tanyag ng pintang ito bilang dote ni Jaxi. Isa itong obra maestra. Mapalad si Mr. Shen. Siyempre, kung ikukumpara sa'yo, isang mayaman at pino tulad ko. Ako ang perpektong kapare ni Zan. Mag-enjoy po kayo. Hindi ko na kayo iisturbuhin. Mr. Chang, Tito, dahil papalapit ng katapusan ng taon, nagpadala ko ng ilang pampalakas para sa'yo. Sana po'y tanggapin niyo ang munting regalo. Zan, Nung nakaraang pista, nagpadala ka ng regalo pero hindi ka pumupunta. Ngayon na may problema ang pamilya mo. Ganyan ka pa rin kagarbo. Talaga maaalahanin ka. Naging abala lang po ako sa negosyo. Sana po'y huwag niyo akong masamain. Magkakampi ang ating mga pamilya sa loob ng maraming henerasyon at sabay nating narating ang rurok sa Xinjiang. Ang mga kabataan ay dapat laging alalahanin ang kanilang pinagmulan. Pa, dahil napakalapit ng ating mga pamilya, bakit hindi mas maging malapit kami ni Zan? Anong sa tingin ninyo? Magandang ideya. Kulang ang pamilya Feng sa lalaking tagapagmana. Ang pag-aampon ng inaanak ay hindi masamang ideya. Anong inaanak? Gusto kong pakasalan si Zan. Ang pagpili ng asawa ay pagpili ng kinabukasan ng ating pamilya. Hindi ito ang desisyon na ikaw ang gagawa. Pa, si Zan lang ang pagkakasalan ko. Pa, kay Zan ako magpapapakasal. Hindi kailanman nagpapasakop si Zan sa iba. Balak mo na ba siyang pakasalan ngayon? Awa ba ito sa higit na pagmamahal? Hindi rin papayag si Zan. Tama ba? Hindi ito awa. Ako ay mismong nahihirapan. Hindi ko intensyong idamay ka. Naiintindihan ito ni Zan. Lahat ito dahil sa manggugulong iyon, nanakot ang loob ni John Dong at pinigyan si Zan. Dahil may kakayan si Zan, naiangat ang kanyang negosyo sa tuktok ng Shensheng. Makakabangon siya muli. Hindi ako magdurusa kung siyang pagkakasalan ko. Tsak na may kakayahan si Chinza na makabangon muli. Mabuting huwag siyang kalabanin. Maupo ka. Inaangkin mong ikaw ang aking anak, ngunit puro romansa lamang ang iniisip mo. Maaring ipagpaliban ang kasal. Ang pagtulong kay Zan na maibalik ang kanyang estado ang pinakamahalagang prioridad. Tito, tutulungan mo ba kami? Dahil sa dati nating samahan, hindi ako mananatiling nakatingin lang. Pero may isa akong kondisyon. Paari kitang pautangin ng pondo sa ngayon. Walang interes. Kapag muling umandar ang butika, gusto ko ng 50% na bahagi taon-taon. 50%? Pa, sobra naman yan. Tignan mo ang buong lungsod. Sino pa ba ang makakatulong sa kanya kundi ako? Bukod pa dito, kung magkasundo kayo, magiging iisang pamilya tayo sa hinaharap.
Malalim ang ugnayan sa negosyo. Hindi ako basta makakapangako. Pag-iisipan ko ang alok na ito. Hanggat hindi ka pa nagpapasya, lahat ay hindi mo na pag-uusapan. Tito, magpapaalam na po ako. Pa, alam mo namang matagal ko na hinangaan si Zan. Ngayon ay mari na kami magkasama. Bakit mo siya pinapahirapan? Matagal nang nasa kontrol ni Chinzan si Jiang Dong. Ngayon, isang batang babae lamang ang nakapagbabago ng takbo ng mga pangyayari. May kung anong daya dito. Hindi mo alam kung gaano siya katalino. Nawasak ng butika ni Zan. Ano pang dayang magagawa niya? Mayabang ang kilos niya. Ngayon ay natalo siya, ay sinusubukan makipagsundo. Sinong nakakalam kung anong binabalak niya? Tigil mo ng pangangaral sa akin. Gusto mo lang ko ipagkasasay sa mayamang pamilya. Wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Walang utak na hangal. Mr. Jiang, bakit kayo mismo ang dumating ng personal? Nandito kami para maningil ng utang, ngunit si Feng Yuanzhang ay dapat magbayad. Ipinagbabawal ng gamot lamang ang binibenta ng Hongmeng. Hindi kami tumatanggap ng trabaho sa pagpatay o pagnanakaw. Walang pagpatay. Naalala mo ang pamilyang men sa Yisheng? Sino ang tinutukoy mo? Hindi ko sila kilala. Pero, kung handa kang maging asawa ko, maaari ko itong pag-isipan at tulungan ka. Nakaligtas siya sa sunog 2 taon nang nakalipas. Alam naming ikaw nagsunog. At ang nasa likod mo ay si Feng Yuanzhang. Wala akong kilalang Feng Yuanzhang. Huwag niyo kong akusahan ng walang ebidensya. Mas mabuti pang alamin mo muna kung kaninong lupa ang tinatapakan mo. Maral hindi itong lupa ng pamilya Lin, kundi ng pamilya Feng. Tinulungan ka ni Feng Yuanzhang, hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil may plano siya. Ang titulo ng lupa na ito ay ang patunay. Oh, ikaw na naman. Huwag naman ganyan. Bakit napakasamang kalaran mo? Sige na, sige na dyan. Ano ba yan? Nanalo ako! Lahat kayo, labas! Alis! Dr. Lin! Tapos ng 2 linggong palugit, kailangan mong bayaran ng perang inutang mo sa akin. Mr. Sheng, maawa po kayo! Masamang araw ko ngayon. Kung sinuwerte lang sana ako, may naibawi pa ako. Pwede mo ba akong palugitan? Hindi ako santo. Huliin siya! Aray! Maawa po kayo sa akin! Magkano bang utang niya sa inyo? Kailangan ba talagang gumamit ng armas? Director Feng, paumanin sa abalang ito. Ilalabas ko na lang siya. Tara na, tara na! Sandali. Ako na ang magbabayad sa utang niya. Ang orihinal na lokasyon sa titulo ng lupa ay ang kasino kung saan ka nasugatan. At ang tunay na may-ari ng kasino na yon ay si Feng Yuanzhang. Si Feng Yuanzhang ang namahala sa Maritime Fortress habang palim na pinapatakbo ang kasino. Pinuto niya ang kanyang lugi para makaligtas at ibinenta ang kasino sa pamilya Jiang na nagpapalawak ng kanilang butika. Mahirap na itong pigilan. Ninais ni Feng Yuanzhang na palawakin ang lihim na negosyo lampas sa kasino. Ngunit wala siyang tao na may kasanayan sa parmasolohiya at sakim. Ikaw ang naging target niya. Umulat siya sa pamamagitan ng pagsipsip sa'yo. Ngunit ikaw ay naipis sa dilim at pilit na nabubuhay. Maliit na bahagi lamang ng kita na pupunta sa'yo. Hindi ka ba galit? Tama na! Feng Yuanzhang, malaki ang larong pinasok mo. Huwag mo akong sisihin kung papalitan ko ang pangalan ng Hongmeng. Sabihin mo sa akin, anong gusto mong gawin ko? Diyan, ilipat mo lahat ng paninda sa butika, papunta sa bodega. Sige po, aayusin ko na. Mr. Chin! Tito, anong ginagawa niyo dito?
Saan mo tinatago si Jingyon? Hindi ko na nakita si Jingyon mula nung huli kitang binisita. Pero matapos magalit si Jingyon at umalis ng panabog ng araw na yon, hindi na siya muling umuwi. Hello? Magpadala ka agad ng tao para hanapin si Miss Feng. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Tinanggihan ko ang pagpapanumbalik ng butika mo. Siguradong nagtanim ka ng sama ng loob at ikinulong si Jingyon na pumunta sa iyo para gamitin siya bilang panangga. Ang negosyo ng aming pamilya ay nakaasa sa pagpapadala at sa suporta ninyo. Hindi ko kailan magagawin ng ganun. Masisira ang relasyon natin. Mas mabuti pang maging kasing makatuwiran ka ng sinasabi mo. Ipaubaya mo na po sa akin. Hintayin mo na lang balita. Young Master, may nangyari kay Miss Feng! Jingyon? Anong nangyari? Habang naghahatid ng mga paninda, papunta sa bodega. Anong bodega? Mamaya na natin pag-usapan ng mga detalye. Tumawag ka muna ng doktor. Opo. Tara na. Sige. May asang gustong kumagat sa akin. Kakainin ako ng mga asang gala. Kakainin ako ng asang gala. Lumayo ka. Miss Feng, kumalma po kayo. Zan, tulungan mo ako. Zan, iligtas mo ako. Tulungan mo ako, Zan. Ano bang nangyayari? Habang nagbababa kami ng kargamento, Miss Feng! Miss Feng! Si Miss Feng ay wala na sa sarili. Ulit-ulit siyang bumubulong ng mga asugala. Huwag niyo akong kagatin. At Chinzan, iligtas mo ako. mukhang matindi ang dinanas niya sa mga nagdaang araw. Tito, kahina-hinala ito. Hanggang ngayon, naglakas loob ka pang makipagtalo! Nakilala ng mga tauhan ko ang sasakyan ng pamilya Jiang. Kumusta si Jingyon? Lubang tako si Binibining Feng at ngayon ay may matinding trauma sa pag-iisip at saka... Higit pa sa mga sugat tinamo ni Miss Feng, ilapastangan pa siya. Tignan ko si Jingyon. Mr. Feng, Mr. Feng. Ito ay dapat manatiling lihim. Zan, iligtas mo ako. Zan, iligtas mo ako. Zan. Zan, tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Zan. Jinzan, nangahas ka makipagsabwatan kay Jiangdong para saktan ang aking anak. Matalino ang plano mo. Si Jiangdong ang may gawa nito. Tsak na natatakot siyang suportahan kita at kaya siya naghasik ng alitan para harangin ang huling daan ko. Nawasak ang dangal ni Jingyon. Kailangan kong subukan. May mapakinabang pa siya para sa pamilyang Feng. Napakasuklam na mga paraan. Nakahawig ng estilo ni Jiangdong. Nagpapatuloy ang alitan ninyo. Ngunit huwag mong gawing piyesa ang aking anak. Nasa ganitong kalagayan si Jingyon ngayon. Anong balak mong gawin? Dahil sa akin nangyari ito, akong mananagot. Pinili ko ang magiging kapareha ni Jingyon. At alam ito ng aming malalapit na kaibigan. Ngunit ngayon, sa ganitong kalagayan ni Jingyon, imposible na ang kasal na ito. Hindi ba ako magiging katawa-tawa? Sa palagay ko, parang may plano ka na. Sabihin mo sa akin. Dapat panatilihin ang ating reputasyon. Dapat ituloy ang granding salo-salo ng engagement. Ikaw ang magpapakasal kay Jingyon. Ako? Azan. Alam kong matalino ka. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko ang lalaking pakakasalan ng aking anak na babae.
Nagsimula ito dahil sa akin. Pero tito, ako napagdesisyonan na ito. Narinig ko ang ampo ng anak ng pamilya Jiang ay may komplikadong ugnayan sa iyo. At ngayon nangyari ito. Paano mo balak kaayusin ang bagay na ito? Ang mga nanakit sa pamilyang Chin ay kailangang managot. Wala nang oras para magsayang. May mapalad na araw sa loob ng 3 araw. Sa kalagayan ni Jingyon ngayon, hindi na kailangang maging ingrande. Ayusin mo ayon sa iyong nakikita. Huwag kang mag-alala, tito. Ako nang bahala dito. Kung mga hasang pamilya Jiang nasaktan ang aking anak, sisiguraduhin kong magbabayad din ang anak nila. Sino ka? Bakit mo ko dilan dito? May utos sa Ginoo. Pagkatapos ng engagement banquet ni Miss Feng at Mr. Qin, ilalagay ang iyong bangkay sa trangkahan ng pamilya Qin. Bilang babala sa iba, na huwag kumapit kay Mr. Qin. Kuya, saing naman kung mamatay ang ganitong kagandahan. Hindi ba? Hindi mo na tayo magsaya? Tama ko! Ikaw na babae! Aangkinin kita ngayon! Huwag mo nang palalain pa. Binabati kita. Salamat. Binabati kita. President Sun, salamat po. Salamat. Hindi lang ako naimbitahan sa ganito kalaking okasyon. Si Mr. Chin pang nagpadala ng imbitasyon sa akin. May parusang tagay ka mamaya. Oh, sige. Young Master, may nangyari kay Miss Min. Salamat. May nakakita kay Miss Min na may dumukot sa kanya. Chief Shen, maligayang pagdating. Binabati kita. Tusong-tuso si Chinzan. Palihim niyang inibitahan ng lahat ng opisyal ng Xinsheng para patunayang sinusuportahan siya ng pamilya natin. Zan, pakasalan mo ako. Bakit hindi pa bumabalik si Chinzan? Sabi ni Mr. Chin na naghahanda siya ng malaking regalo para sa inyo ni Miss. Sige. Walang lobo ang hindi kayang yumuko. Mr. Chin, bakit nasa labas kayo? Tapos na po ba ang handaan? Dalhin mo ko sa bodega kung saan itinago ni Feng Yuanzang ang droga. Anong bodega? Sumusobra na ito. Kung hindi mo ito tatapusin ngayon, sisiguraduhin kong sabay ko yung ililibing ni Feng. Young Master! Young Master, pakiusap! Makinig kayo sa akin! Young Master, dadalhin kita doon! Pakiusap! Maawa kayo sa akin! Pakiusap! Kung paano kita haharapin, desisyon ko na yon. Magmaneho ka na! Opo. Mr. Chin, ipinagbabawal na lugar ito. Tumabi ka. May papasukin akong tao. Huwag kayong kabahan. Pagsubok ito na magiging biyanan ko sa akin. Ako nang bahalang humarap sa kanya. Yun ang sinabi ni Mr. Feng. Sino yan? Huwag mo ko hawakan! Ako to.
Mr. Chin! Anong ginagawa mo? Kailangan ko pa bang magpaliwanag? Mr. Chin! Bilisan mo! Kung hindi, katapusan na ng matatapis niyong tamang sandali. Magsisimula na. Mr. Chin! Huwag niyo kaming sisihin kung mas marami kami! Mukhang hindi nga patas. Tara na! Ay! Dali niyo silang lahat! Opo! Hindi ko akalaing si Jiang Dong ay hindi ka man lang naprotektahan. Sandali lang. Hindi natin pwede itag ang mga illegal na droga. Kapag umalat ito sa merkado, maraming taong magdurusa. Nagsisimula pa lang ang tunay na palabas. Dadalhin kita para makita ito. Chief Shed, paumanhin sa pagkukulang. Binabati kita. Pumasok na po kayo. Paumanhin sa pagkukulang. Pakiusap. Lumagpas na ang tamang oras. Hindi pa rin nagpapakitang lalaking ikakasal. Tumakas pa siya sa kasal. Hindi ba malapit si Mr. Chen sa babaeng yun? Pumasok ang pamilya Shen. Kaya naging manugan siya ni Mr. Feng. Ganyan talagang mga lalaki. Nasaan na si Chinzan? Bakit hindi pa siya bumabalik? Zan! Bakit wala rito si Zan? Hindi niya ba ako mahal? Sir. Ano bang regalong inihanda ni Chinzan para kay Jingyon? Napakahiwaga ba nito? Iakyat na ninyo. Napakalaki ng regalo. Pakiusap, dumako muna sa silid sa gilid. Mga panauhin, pakiusap, maupo na kayo. Babalik ako agad kasama si Jingyon, ha? Sige. Ah. Ah. Gano'n pa ba katagal? Malapit na po. Sige. Pa, nasan tayo? Natatakot ako. Ayos lang. Malapit na tayo. Hindi ba yan ang painting ko?
Chinsan, anong ibig sabihin ito? Zan! Jangdong, bakit nandito ka? Nandito ako para maghatid ng regalo. Zan! Ah. Zan! Zan! Eh, Zan! Zan! Saan mo tinago si Zan? Ibalik niyo sa akin si Zan! Si Ming Jiangxi. Saan niya tinago si Zan? Umalis ka! Jingyon, hindi mo pwedeng banggitin ang pangalan ni Min Jiangxi. Jangdong, paano mo nagawang saktan ng anak ko? Bakit nandito ka? Pumunta si Chin dyan sa bodega. Ano sabi mo? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Napakatago ng bodega. Paano nalaman yun ni Chinzan? Dahil sinabi ko sa kanya na ang kasintahan niya ay kinulong mo doon. Iniligtas ko ang buhay mo! Ngayon tinatraidor mo ako! Feng Yuanzhang! Nagplano ka ibagsak ako! Dapat inaasahan mo na ang pagkakalantad! Ginamit ko si Chinzan para wasakin ka! Ito ang ganti ko sa'yo! Ikaw! Nga pala, baka hindi mo pa alam. Huwag kang lumapit. Pinunit ko ang damit niya. Gamit ang sugat ang kamay na to! Kaya pala, ang bastos pala na ito ang gumawa. Matamis ang lasa ng alak ng aking tagapagligtas. Tumahimik ka. Manahimik ka. Ikaw yon? Feng Yuanzhang, ikaw nag-utos kay Lin Guangyao na magsunog at naging sanhi ng pagbagsak ng pamilya Min. Kung hindi ka aamin ngayon, pagsisisihan mo to. Ako ang director ng Maritime Bureau. Papatay ba ako ng dahil lang sa isang painting? Kalokohan! Ang painting na ito ay pamana sa aming pamilya! Palagi akong inutusan ng lalaking ito na gumawa ng maruruming bagay. Kaya may tinabi akong ebidensya kung sakaling pumalpak ang lahat at ako ang masisisi. Ha? Mukhang nagagamit na rin ito ngayon. Director Feng, hindi ba pamana ng pamilya ninyo ang painting na ito? Bakit hindi nyo alam na may tinago sa loob nito? Ang ninuno ba ninyo ay tinatawag na Minway? Akala mo ba aamin ako sa ganitong panliling lang? Ginamit ko ang buhay ng pamilya Min bilang handog sa pagdiriwang. Ngayon ang engagement party ng anak ko. Gagamitin kong dugo ninyo para gawing pulang-pula ang araw na ito! Nasa labas ang mga tao ko. Isang utos ko lang. Hindi kayo makakalis ng buhay! Talaga ba? Sisiguraduhin ko na hindi kayo makakalis ng buhay! Talaga ba? Zan, iligtas mo ko. Ming Jiangxi.
Bakit hindi lang magkasama? Hindi ba pinapangako mong papakasalan mo ko? Hindi ko kailanman sinabi na pakakasalan kita. Nasusuko ako sa pagpapanggap sa harap mo sa mga panahong yon. Ang tanging taong nais kong pakasalan ay si Min Jiangxi. Sige, may punto si Chinzan. Sundin natin ang mungkahi niya. Shh! Mr. Chang, magdala ka ng pampalamig. Mr. Chang, may pumasok ba dito kanina? Si Driver Chan. Ang sabi niya, may dadalhin siya. Hindi ba siya dumating? Naintindihan ko na. Babalik na ako sa trabaho. Mahabang abot ni Feng Jing yun. Sa bagay na ito. Isang espiya? Ibabalik ko siya at pahihirapan. Sandali. Dahil lumapit sa atin ang mensahero, bakit hindi natin siyang gawing kakampi? Nasa utak ng plano ang painting na ito. Kaya pag nahanap natin ang painting, ilalantad ang tunay na salarin. Kaya, kailangan nating magtanghal. Para sa salarin. Shinzan, kung saan ka na sa akin, pagkawalan mo lang ako. Ihanda ang mga gamit ni Min Jiangxi at palayasin siya sa lugar na to! Saktong-sakto ang timing. Alamin mo kung saan ko dapat ilagay ang dote na ito. Gusto kong makita kung gaano kadakilang pamilya Feng na minahal pa ito ng pinakamayamang tao sa Shenzhen. Min Jiangxi. Ikaw bang anak ni Minwei? Ikaw na kriminal, hindi ka karapat dapat banggitin ang papa ko. Kung ibinigay lang niya sa akin ang painting, paano siya mamamatay? Tigilin mo ng pagdadahilan sa iyong mga krimen. Laging nangingibaba ang hustisya. Sa wakas, natagpang ko ng tunay na salarin. Ipaghihikati mo ang aking ama at pagbabayaran mo yung mga kasalanan. Kung hahayaan kung akusahan ako ng isang batang babae na tulad mo, magiging wakas na ba yun sa aking karera sa Shenzhen? Talaga ba? Chef Shen, maaari ko ipaliwanag. Si Lin Guanyao nagsunog. Siya rin ang nagbigay sa akin ng painting. Wala akong kaalam-alam. Narinig ko ang sinabi mo. Ang pagsisinungaling ngayon ay lalo lang magpapabigat sa kaso mo. Peng Yuan Zhang, tapos na ang magagandang araw mo. Ikaw, pinagplanuhan niyo ako! Anong ibig niyong sabihin? Anong ginagawa mo? Ano? Nakita ka namin pinatay mo siya. Pagdedepensa lang yun sa sarili ko. Jiang Dong, may kasunduan tayo. Sinabi ko sa'yo totoo laban kay Feng Yuanzhan at linisin ang pangalan ko. Hindi mo pwedeng bawiin ang salita mo. Nagbebenta ka ng illegal na droga at pumatay ng tao. Inamin mo pang nilapastangan mo si Miss Feng. Mabibigat na mga krimen ang mga yon. Bukod pa dyan, dating sa tama't mali, inaangkop ko ang aking moral na hangganan kung kinakailangan. Nang kailangan kita, niloko kita. Nang tapos na ako sa'yo, ikinalawit kita. Mag-ingat ka. Ikaw, dali niyo siya. Makukuha mo rin ang parusa mo. Makukuha mo rin ang parusa mo. Iuwi na si Miss Feng. Huwag kang matakot. Tapos na ang lahat. Zan, salamat. Sa wakas, tapos na. Natalo ng kontrabida. Kumukulo ang dugo ko para sa hustisya. Hindi ba dapat may magandang sabihin ka tungkol sa akin? Ang yabang mo.
Shinzan! Mr. Chin, nakikita ko yung mga intensyon. Pagkasalan mo ako. Pasensya ka na. Hindi to kasama sa plano ko. Bakit? Hello, Mr. Shen. Ako si Min Jiangxi. Ikinagagalak kitang makilala, Mr. Shen. Ako si Min Jiangxi. Mr. Shen, papakasalan mo ba ako? Ano ka ba? Niloloko mo ba ako? Matagal ko itong pinagplanuhan. Paano mo naman sirain ang plano ko? Hindi rin ito kasama ng plano ko. Napipikon ka ba? Tigilan mo na yan. Okay ka na ba? Parang gusto ko pa. Ibigay mo sa akin ang sayo. Hindi to magkatugma. Hindi sila kasya. Gusto ko lang ito. Sige. Basta magkatugma tayo. Hindi ako makapaniwalang sasabihin mo yan. Pero gusto ko. Araw-araw ko itong sasabihin sa'yo. Sige, kasunduan yan. Paano ito? Sun Shishuan?
Paano naman ito? Chen Yushin. Ito. Dito. Parang mas ayos ang tanyan yan. Ang pangit. Sinasadya mo bang gawin ito? Inayaran ko ito. Gusto kong ganitong tipo. Mahal kong kuya. Alam kong ikaw nagbayad. Pero, isulat mo. Ano bang maganda sa kanya? May asikasuhin ako sa tita mo. Tingnan mo, hindi ba maganda ang babaeng ito? Huwag mo ko madaliin. Paano kung... Dahan-dahan ka lang. Halika rito. Young master, narito ang bisita naghahanap sa inyo. Mr. Chu? Miss Min, nasa Shenzhen ka rin pala. Tara, samahan mo ko. Mr. Chu, ipakilala ko po isang tao. Ito ang asawa ko, si Kinzan. Ito si Mr. Chu, ang nagligtas sa akin mula sa sunog. Kay Mr. Chung Butones na yon. Mr. Chu, magandang araw. Magandang araw, Mr. Chen. Ako si Chu Jinseng, commander ng ikatlong hukbo ng Xinjiang. Naparito ako ngayon upang humingi ng tulong kay Mr. Chen. Dahil sa pananakop ng mga dayuhan, kasalukuyan ako nagtitipon ng pondo militar mula sa mga samahan ng negosyo at mga organisasyong pangkawang gawa. Pero sa huli, paghahanap pa rin ito ng mamumuhunan. Kailangan namin ng taong may otoridad para tumulong na manghikayat ng iba. Interesado po ba kayo? Magkano ang kailangang pondo? 2 milyong yuan. Totoo. Malaki ang halaga. Sa oras ng krisis, may tungkulin ng lahat. Mr. Chu, sa kasalukuyan, ang pamilya Chen ay may 17 milyong magagamit. Kunin niyo muna ang 1.5 million na ito. Ako nang bahala sa natitira. Total. Ako ang pangalawang pinakamayaman sa Shenzhen. Kaya ko itong asikasuhin. Mr. Zhang, napakabukas pala ninyo. Gusto kong sumama kay Tito Chu at iligtas ang bansa. Napag-isipan mo na ba to? Napakarami kong nabasang aklat kasama si tita at marami akong natutunan. Sa wakas, may silbi na ito. Sasama rin ako. Kaya kong humawak ng kamera. Kaya ko rin humawak ng kanyon. Isama niyo ako.